Kasunod nito muling nagseryoso ang ating bida kasabay ang pagpaplano. Habang pinipigilan ni Echidna ang mga halimaw, gagawin naman niya ang bagay na ipinunta niya sa lugar. Pagkasabi nito agarang pinaganya ni Kangwo ang kanyang demonic power na layuning makalikha ng isang fissure. Buong puwersa niyang ginamit ang lakas saka nag-umpisang ibukas ang ginawang fissure gamit ang dalawa niyang kamay. Dahan-dahan sumili sa kanyang ang kulay berdeng liwanag habang patuloy sa layuning mag-summon ng isang demon. Ayon pa kay Kangwo, kahit anong klase ng demon ang magawang may summon, ay magiging katanggap-tanggap lalo't sa kanya mismo magmumula ang lakas nito. Ngunit ninanais din niya na isang makapangyarihang demon, katulad na lang ng matalinong ancient demonic monster na Ouroboros at ng Volumcates, at maging ng makapangyarihang Halcyon. Bagaman hindi pa niya nakikita sa personal ang Halcyon, hinanigad ni Kangwo na ito ang kanyang magawang i-summon. Ngunit natigilan siya nang ipaalam ng notification na dahil sa sira ng Gaia system, at dahil doon tuluyan nang naputol ang koneksyon nila sa foreign world. Ngunit kasabay ng pagkaputol nito, ay ang pagbubukas naman ng Demon Inal Gate patungo sa Urnor Continent. Nang mabasa ang nasabing kontinente nasabi ni Kangwo na pamilyar ito sa kanya, habang So Echidna ay gulat na nakatingin at walang imak sa likuran ng ating bida. Lalo namang nanlaki ang kanilang mata nang lumabas mula sa fissure, ang isang nakakalansay na nakahod at may hawak na baston. Habang nagliliwanag naman ang kulay pulang kwintas na suot nito. Ayon sa status window, ang demon na nasamon ni Kangwo ay kilala bilang si Bolzak, na isang demon king sa Urnor at taglay ang SS rank. Sa isang banda, nag-uusap si Sola at Yanjo. Nagpasalamat si Sola kay Miss Yanjo sa paghahatid nito sa kanya pauwi. Tugon ni Yanjo na wag siyang kausapin ni Sola ng formal dahil magkasing edad lamang naman silang dalawa. Ayon kay Sola na mas komportable siyang tawagin itong Miss Yanjo, sabay tanong niya na kung papunta ba ng guild si Yanjo ngayon. Nagbuntong hininga si Yanjo at sinabing ganun na nga dahil marami pa siyang dapat gawin. Tanong ni Sola kay Yanjo na kung nasa maayos lang na kalagayan si Kangwo. Sagot naman ni Yanjo na masyadong nag-aalala ito sa ating bida. Paliwanag pa ni Yanjo na umalis si Kangwo, may pinuntahan para magsigawa ng panibagong pag-summon ng kanyang bagong familiar. At hindi naman noon sinusubukang harapin ang Demon King o kung ano paman. Sa isang banda nakalutang ang summon ng ating bida na isang kalansay at naglalabas ito ng malakas na enerhiya sa paligid nito. Nakatayo lamang si Kangwo at si Echidna habang pinagmamasdan ang bagong summon. Sa isip-isip ni Kangwo ay bakit ganun ang kanyang na-summon dahil hindi niya inaasahan ang ganung summon. Napapatanong na lang siya sa isip kung nasaan ang Halcyon na inaasahan niyang mas-summon. Pero sa ganitong punto ay hindi niya inaasahan na mas-summon ang isang demonic monster sa anyo ng kalansay. Maangas na nagtanong ang kalansay sa ating bida kung nasaang lugar siya. Sagot ni Kangwo na mahirap yun ipaliwanag kaya magpakilala muna sa kanya ang kalansay. Ninas ang kalansay at sinabing nakakatawa ito dahil inuutusan siya. Sinabi ng kalansay na siya lang naman ang nagbigay ng bangungot sa Urnor. Siya ang King of the Dead at ang Master ng Magic. Siya ang Demon King Bolzak, na nag-aapoy ang mga mata ng kulay dilaw at naglalabas ng demonic energy para sindakan ang mga tao sa harap niya. Sa isip-isip ng ating bida na ang bastardong kalansay na ito ay katulad kung paano magsalita si Satan. Tinawag pa nito ang sarili na Demon King Bolzak. Matapos marinig ni Echidna ang pangalan na iyon ay pinagpapawisan siya. Kaya tinanong siya ni Kangwo na kung kilala ba iyon ni Echidna. Sumangayon si Echidna at sinabi na ito ang malakas na lich na naninirahan sa hilagang bahagi ng kontinenteng Enrer. Ang mga tao ng Enrer ay tinatawag itong Demon King. Maangas na sabi ni Bolzak na nakikilala pala siya ni Echidna, kaya ang kanilang pag-uusap ay paiksi na lamang. Bumaba si Bolzak at nagtanong na nasaan siya at kung Urnor ba ang lugar na ito. Sagot ni Kangwo na hindi iyon ang lugar ng Urnor, kundi sinama niya ito. Tanong ni Bolzak na kung sinaman ba talaga siya ng ating bida. Sagot ni Kangwo na totoo yun dahil kailangan niya ng bagong summon. Mungkahi ni Bolzak na kung ang ibig sabihin ba ng ating bida na tinawag siya nito para gamitin at gawing isang familiar spirit, siya na Demon King Bolzak. Tugon ng ating bida na ganun na nga at bilis nitong makaunawa. Matapos marinig ang sinabi ng ating bida ay nagsisimulang tumawa ng tumawa si Bolzak kasabay ng paglalabas ng madilim na enerhiya sa paligid.
Sinabi ni Balzac sa ating bida na sobrang nakakatawa ito. Sa isip-isip ni Kang Woo na kung ang summon na ito ay may sira sa pag-iisip, ay magsasanhi lamang ito ng gulo. Nagliwanag ang mga mata ni Balzac, at nagpamalas ng matinding demonic energy, habang sinisigawan si Kang Woo na sino ito na isang hamak na tao lamang na sinusubukan siyang gawing isang familiar spirit. Sa lakas ng demonic energy nito ay napatikip na lang ng mukha si Echidna. Pero si Kang Woo ay hindi man lang natinag dito. Ayon sa ating bida na para sabihin niya kay Balzac, hindi naman talaga siya eksaktong tao at napakahirap noong ipaliwanag. At sa totoo lang gusto niya talaga si Balzac gawing spirit familiar. Mungkahi niya kay Balzac na kapag naging matapat ito sa kanya ay susuklian niya ng kabaitan ang katapatan nito. Habang naiisip na ganun ang patakaran niya mula noon nasa hell pa siya. Noong nasa hell pa siya, sobrang loyalty ang ibinibigay sa kanya ni Balrog, nilalagay pa siya nito sa balikat para lang masiguradong ligtas. Pero may pagkakataon na nakakainis ang sobrang katapatan sa kanya ni Barlog. Palagi din siyang sumisigaw kapag nakikita niya si Lilith na tinatangkang pasukin siya sa kanyang higaan. Dahil sa katapatan ng dalawang iyon ay binabayadan niya ang mga ito ng tiwala at mga ganting pala. Dahil ganoon naman talaga dapat ang ginagawa ng isang namumuno. Tumawa lang si Balzac at ibinagsak ang tungkod at sinabi sa ating bida na anong loyalty ang pinagsasabi nito at kung hindi ba nakakaramdam ng takot ang ating bida. Dagdag pa nito ang lunas sa pagiging walang alam ng ating bida ay ang talunin nito. Kaya naglabas si Balzac ng napakaraming arrays mula sa sahig. Naglabas ng maraming summon na kalansay si Balzac mula sa mga arrays. Dahil doon ay hamina ang kontrata ng pag-summon ni Kang Woo kay Balzac. Napalibutan sila ng napakaraming kalansay na mandirigma, pero nagbuntong hininga lang si Kang Woo. Nagalit si Echidna at prinutiktahan si Kang Woo mula sa mga kalansay. Pagyayabang ni Balzac na papatayin niya ang dalawang ito na nang-ahas sa kanya. Sinus-indek niya ang dalawa gamit lang ang madaming kalansay. Pero pinitik lang ni Kang Woo ang kanyang daliri sabay ginamit ang Authority of Waves. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga kalansay at nagkalasog-lasog ang mga buto ng mga ito. Pinagpawisan si Balzac at nasabi na bilang isang tao ay malakas si Kang Woo. Matapos noon ay itinaas ni Balzac ang kanyang tungkod sabay nag-summon ng mga knight na nakasakay sa kabayo. Pagyayabang nito na sa pagkakataong ito ay hindi ni Kang Woo matatalo ang kanyang mga Death Knights. Pinasugod ni Balzac ang mga Death Knights na nakasakay sa kabayo at ipinapatay niya dito ang mga taong nanuya sa kanya. Naisip ni Kang Woo na kayang-kaya na ni Echidna harapin ang mga Death Knights kaya tinanong niya ito kung gusto ba nito harapin ang mga Death Knights. Kumpiyansang pumayag si Echidna at sinabi na matagal-tagal na din nang hindi siya nakakapagpakitang gilas, kasabay nun ay unti-unting nagbago ang anyo ni Echidna. Lumaki ito ng husto at hinarap ang maliit na Death Knight sa kanyang harapan. Naging dambuhalang dragon si Echidna sabay pinagbibigwasan ang mga Death Knights. Nakatalon ang dalawang Death Knights at akmang atakihin si Echidna na sa mukha. Pero hindi umatlab ang mga atake ng mga ito sa tigas ng balat ni Echidna. Habang nakatingin si Balzac kay Echidna ay nakita nito ang Demon Dragon, napasabi na lang siya na hindi naman pala tanga ang ating bida para alamin ang lugar nito. Malakas din ang dragon na kahit kakapisa pa lang nito mula sa itlog. Sinabi ni Balzac kay Kang Woo na kung sa tingin ng ating bida na mapapagalaw siya nito, siya na Demon King, Balzac. Pero wala na siyang kinakausap dahil biglang nawala sa kanyang harapan ang ating bida na hindi pa man lang niya napapamalas ang kapangyarihan niya dito. Lumitaw si Kang Woo sa likod ni Balzac na may hawak na sibat, habang sinasabi na hindi lang siya basta tatayo habang sinasabi ng kalansay na ito ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Sinaksak ni Kang Woo ng sibat si Balzac pero may barrier na naihanda si Balzac, pangungot siya nito sa ating bida na magaling ang pag-ambush nito sa kanya pero hindi iyon uubra. Dahil kahit na ang bayaning si Reynolds ay hindi kayang wasakin ang kanyang defense wall barrier. Pero dahil si Kang Woo ang kaharap niya ay nagbibitak ang pinagmamalaking defense wall ni Balzac at kunti na lang ay mawawasak na ito. Mabilis na nakalayo si Balzac matapos nawasak ang kanyang defense wall ng ating bida. Napapaisip na lang siya na balik may ganung lakas ang isang hamak lang na tao. Biglang lumitaw sa harap niya ang ating bida na nakangiti dahil sa Authority of Speed. Sinabi ni Kang Woo na naiinis siya dahil ang pagsasalita nito ay katulad kung paano magsalita si Satan.
Pero hindi niya hahayaan na ang kanyang summon ay magsalita pa ulit ng ganon. Nina si Balzac at sinabi na sino ang ating bida para tawagin siyang summon. Kaya naglabas si Balzac ng mga espada para ipang-atake sa ating bida. Pero sinabayan lang iyon ni Kang Wu ng kanyang sibat at pinagtatusok ang mga espada. Laking pagtataka ni Balzac dahil naglaho ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan. Nakangiti lamang si Kang Wu na halatang pinaglalaruan lang ang kanyang summon na si Balzac. Kinabahan na si Balzac at pinagpapawisan kahit na isa siyang kalansay, napagtanto niya na hindi niya kayang harapin ng sabayan ang ating bida. Dahil wala na siyang pagpipilian kaya hinawakan na niya ang kanyang pulang pendant at nasabi na hindi niya inaasahan na gagamitin niya iyon. Inactivate ni Balzac ang pendant sabay tinawag ang demon na naninirahan sa kailaliman ng impyerno. Matapos noon ay may lumabas na bitik sa itaas na senyales ng pag-summon sa isang demon. Napansin ni Kang Wu ang bitik at nasabi na mapanganib ang lalabas dito. Dahil ang enerhiya na lumalabas dito ay kasing lakas ng Susano God na kinalaban niya noon. Nagsalita ang nasa loob ng bitik, at nakilala naman ni Kang Wu kung kaninong boses iyon. May lumabas na malaking kamay mula sa bitik habang sinasabi na, sino ang pangahas na nagtangkang gambalain siya. Siya na demon na nasa ika-9th hell, ang tagapagbantay ng mangwawasak. Mula sa bitik lumabas ang napakalaking demon na si Doomguard. Nakakita si Doomguard nang naglalaban sa gilid kaya napatanong ito kung dragon ang kakalabanin niya. Sinabi ni Balzac kay Doomguard na hindi ang dragon ang kakalabanin nito. Kaya nagtanong si Doomguard na sino ang kalaban niya. Sagot ni Balzac na ang kakalabanin nito ay ang tao na kumukontrol sa dragon. Mungkahi ni Balzac na patayin ni Doomguard ang taong iyon. Sinabi ni Doomguard na titingnan niya kung sino ang taong kanyang kakalabanin na siyang nagko-control sa dragon. Nang matitigan niya ang ating bida na nakatayo lang ay bigla siyang kinabahan. At maya-maya ay bigla siyang napaluhod sa harap ng ating bida. Matapos niyang makilala na ang kanyang kaharap ay ang kanyang Demon King ay bigla na lang siyang nagpa-cute kay Kang Wu at masayang binati ang kanyang Demon King. Kamakaway-kaway pa ang buntot ni Doomguard sa tuwa na makita ang Demon King, sabay sinabi na matagal din silang di nagkita. Sa isang banda nakatayo lang si Balzac na naguguluhan sa pinaggagawa ni Doomguard. Hindi makapaniwala si Balzac na ganun ang kahahantungan na inaasahan niyang malakas na demon na ipagtatanggol siya ay naging tila maamong aso sa harap ni Kang Wu. Kinamusta ni Kang Wu ang kaharian niya kung may mga nagbago ba. Tumawa si Doomguard habang nagpapakyut sa kanyang master at sinabi nito na wala naman dahil tulad pa rin ng dati. Pero may isang nangyari, sinumbong ni Doomguard kay Kang Wu na ang mga demonic monsters ay nagsipagkilos na. Tanong ng ating bida na kung anong demonic monsters iyon. Sagot ni Doomguard na ang mga ancient demonic monsters, at ang mga iyon ay sinusubukang palawakin ang kanilang mga teritoryo. Ang mga ancient demonic monster ay nalikha at nagsimulang manirahan sa kani-kanilang mga teritoryo. At ang mga iyon ay hindi umaalis sa kanilang napiling tirahan. Napaisip si Kang Wu na dahil siya ay umalis baka naaga na ang kanyang posisyon bilang pinuno. Paliwanag pa ni Doomguard na kasalukuyan namang iniimbestigahan ang mga bagay na iyon ni Balrog. Biglang sumingit si Balzac ay sinabihan si Doomguard na kung ano ang ginagawa nito. Sabay iniutos na patayin ang walang silbing tao at mahinang nilalang nakaharap nito. Sa inis ni Doomguard ay inupakan niya ng suntok si Balzac, dahilan para tumilapon siya patungo sa pedir. Sa lakas ng suntok na kanyang tinamo ay labis ang sakit na kanyang naramdaman at nawasak ang pader sa kanyang likuran. Maya-maya ay nagtanong si Balzac kay Doomguard kung bakit nito ginawa sa kanya ang bagay na iyon. Galit na sinabi ni Doomguard na kung sino ang tinatawag nitong walang silbi at mahinang nilalang. Pagbabanta pa ni Doomguard na ayusin nito ang pananalita nito. Ang kaninang nagpapakyut ay tumitig ng nakakatakot kay Balzac at sinabi dito na ang minamaliit nitong tao ay ang kanyang master. Ang nag-iisang King of Hell. Isang sandali lang ay naglalaho na ang katawan ni Doomguard. Tanong ni Kang Wu na ano ang nangyayari dito. Sagot ni Doomguard na tapos na ang oras ng pag-summon sa kanya. Nakangiting pahabol ni Doomguard sa kanyang Demon King na aalis na siya. At ipapaabot niya ang pagbati ng Demon King kay Balrog. Kumaway lang si Kang Wu at inutos kay Doomguard na sabihin kay Barlog na huwag pupunta ng Earth.
Matapos mawala ni Doomguard ay naisip ni Kang Woo na palagi itong pinagagalitan ni Barlow dahil lagi na lang itong umaakto ng pagpapakyut sa harap niya. At hindi pa rin nagbabago si Doomguard sa pagpapakyut. Maya-maya ay napatingin si Kang Woo sa ibaba at nakita niya na nakaluhod sa kanyang harapan si Balzac na sinasamba siya. Tanong ni Kang Woo dito na anong ginagawa nito. Nakapatira pa lang si Balzac habang binabati ang kanyang Demon King. May lumitaw na notification na ang katapatan ng kanyang summon ay tumaas. Pambubola ni Balzac sa ating bida na noong una pa lang niya itong makita ay alam na niya na ito ang master ng mga demons. Sa isip-isip ng ating bida na kalukuhan iyon dahil hindi naman ganun ang naging reaksyon nito kanina. Dagdag pa ni Balzac na dahil gusto ng kanyang Demon Lord na gawin siyang familiar spirit nito, ay siya si Balzac na lumuluha sa sobrang saya. Nagbuntong hininga na lang si Kang Woo sa mga pambobola ni Balzac dahil paano naman luluha ang isang kalansay at isa iyong kalukuhan. Nagtanong ang ating bida kay Balzac na kung paano nito nagawang i-summon ang demon na si Doomguard na nagmula pa sa Ninth Rings of Hell. Paliwanag ni Balzac na kaya nagagawa niyang mag-summon ng demon ay dahil sa taglay niyang artifact na tinatawag na The Blood of the Evil God. Tanong ni Kang Woo na kung anong klaseng nilalang ang tinatawag nitong Evil God. Sagot ni Balzac na ang tinutukoy niya ay ang Evil God Lucifer. Siya ang anggat ng lahat ng mga halimaw na nasa Enrer. Naalala ni Kang Woo na si Lucifer ay ang isa sa 7 Archduke of Arrogance. Naisip ni Kang Woo na baka nagkataon lamang iyon. Pero hindi, dahil ang Hell equipment na nagbabukas sa gate mula sa Hell at Earth ay ang equipment na nagtataglay ng mga souls ng mga Archduke. Habang nananatili ang mga equipment na ito, ay may posibilidad na muling mabuhay ang mga Archduke. Gaya ng pumunta siya sa Earth, kapag ang isang piraso nito ay napunta sa Enrer. Ibig sabihin lang nun ay possible na mabuhay muli si Lucifer at tawagin itong Evil God. Kapag si Lucifer ay naibalik ang buo nitong lakas, ay napaka-imposible niya itong matalo sa kalagayan niya ngayon. Ayon sa ating bida na salamat sa Reaper of Souls, dahil magagawa niyang i-absorb ang mga souls ng mga Archduke na nakatakas mula sa mga equipment. Damay-la na naman si Kang Woo na takam sa kanyang binabalak. Dahil lalamunan niya ang mga iyon para maging mas malakas. Tanong ni Kang Woo kay Balzac na kung nasa Enrer ngayon si Lucifer. Sagot naman ni Balzac na hindi niya alam. Tanong ni Kang Woo na hindi nito alam, at kung na-control na nito ang Ernor. Biglang sumingit si Echidna habang labot-labot ang mga tinalo nitong Death Knights. Sinabi niya na umalis na ang Evil God at nakapagtago. Nagulat si Kang Woo kaya nilingan niya si Echidna. Tanong ni Kang Woo na kung nakapagtago na ba talaga si Lucifer. Sumangayon si Echidna pero bago ang lahat. Malakas na umiyak si Echidna dahil kung tapos na ang laban dapat sinabihan man lang siya ni Kang Woo. Sinabi ni Kang Woo na hindi naman niya kinalimutan si Echidna. Kinalong niya ito at humingi ng tawad. Sinabi ni Kang Woo kay Echidna na kung kalmado na ito ay sabihin nito sa kanya ang buong detalye. Sumangayon si Echidna at sinabi na hindi iyon kakapangyari dahil isa na iyong alamat. Salaysay niya na para pigilan ang Evil God, ay may mga Archangel ang bumaba mula sa langit. Napaisip si Kang Woo tungkol sa alamat at Archangel. Tanong pa niya kay Echidna na kung alam nito kung kailan eksaktong dumating si Lucifer sa Ernor. Sagot ni Echidna na hindi niya alam dahil nangyari iyon matagal ng panahon ang nakalipas. Napagtanto ni Kang Woo na may kakaiba sa oras. Dahil nakabalik siya sa Earth kalahating taon na ang nakalipas. Kahit na ang Hell equipment ay may kakayahan na ibalik siya sa Earth pero ang oras ay hindi tugma sa kasalukuyang oras. Dahil nabuhayan siya sa Hell ng nasa 10,000 taon, pero ibinalik siya ng Hell equipment sa Earth 5 taon mula nang siya ay mawala. Ibig sabihin hindi tugma ang oras na dapat 10,000 taon din sa Earth siya dadalahin ng Hell equipment. Nauunawaan na niya kung bakit ganoon ang nangyari sa Ernor. Naisip ni Kang Woo na hindi na iyon ang mahalaga, ang importante ngayon ay nalaman niya na nabuhay muli si Lucifer. Tanong pa niya kay Echidna na kung nananatili pa rin sa Ernor ang mga Archangels. Sagot ni Echidna na wala na, umalis na din ang mga Archangels matapos ng digmaan laban sa Evil God. At ang Evil God naman ay nagtago na kung saan. Saad ni Kang Woo na nauunawaan na niya kaya magpatuloy na sila. Tinanong niya si Balzac na kung kaya ba nitong itago ang sarili gamit ang magic nito. Sagot ni Balzac na kaya niyang gawin iyon dahil siya si Balzac.
Kaya niyang maglaho mula sa mga anino at kaya niyang pagharian ang dilim. Dahil sa mga pinagsasabi ni Balzac ay binigwasan siya ni Camus ng isang suntok sa ulo.